Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Praise God. Kailangan yun lagi ang tibok ng puso mo. Heart throb, heart desire. Dahil walang tao na makikilala ang Diyos. Pero ang Diyos magpapakilala batay sa iyong pagkatawag. No one has the ability to know God in His entirety. Revelation of who God is only in the measure of what we need each day. It will be an ongoing and continuing desire to know Him. Kailangan pong tuloy-tuloy na ating makilala ang Diyos dahil if you know God, then you can do heroic act. You will be bold in living your faith. Amen? Kaya nga po, pag ikay maraming problema, ibig sabihin, buhay ka. Kapag may crisis kang, ibig sabihin, magtatagumpay ka. At kapag ikay walang-wala, ibig sabihin magkakaroon ka. At kapag may kirot ang katawan mo, ibig sabihin gagaling ka. At sa sandali na makaranas ka ng isang himala, wala nang magiging imposible sa iyo. Just one miracle and nothing will be impossible for you. Amen? Bakit? Because you will look back. Pinagaling mo po ako noon eh. So, matapang ka na. Kaya mo uli akong pagalingin ngayon. Because He is the same yesterday, today, forever. So faith is not Monday only. Faith is not Tuesday only. Faith is not revival only. Faith is ongoing and in process. Amen. So do not retire. Sa LTO lang nagre-retire. Pero hindi sa relasyon sa Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya, after retirement, then refire. Amen? At mararanasan mo ang ibang daloy ng pagmamahal at pag-ibig sa iyo ng Diyos. Amen? Ang Pilipinas ang pinakamagandang bansa. At ang Amerikano ang pinakamagandang panauhin. Amen? Hallelujah! Ang Diyos po ay napakabuti. It's a miracle that a Filipina met an American, a handsome American. Amen? Glory. God is great. Amen? God is great. And because you have a big love, now the word can easily flow into your heart. Amen. Because a veteran speaker is someone who will always establish a rapport and mutual relationship. Because speaking is not just rendering message, it is connecting with those who will listen. Kailangan makakonekta ko sa inyo. Tingnan mo, tayo ay pare-parehong mayaman. Amen. Dahil ang magkakabalahibo, magkakasama. Amen? Kaya yung mahirap, hindi sasama sa atin dahil ang ating kayaman ay nagsisimula kay Jesus. Amen? Kaya pansinin po ninyo, pag dadalo kayo ng revival, hindi yung huling gabi. Kaya wala nang patotoo yung mga nauna, naubos na yung patotoo. Amen? At huwag kayong aasa sa libreng sakay. Kailangan bumili kayo ng sasakyan. Amen? Ganyan po ang revival. Pag hindi ka naging matapang, ano po, nako, kailan ka pa uunlad. Mayaman ka na pero ang kailangan ay kaunlaran. You are rich and wealthy because of Jesus in your spirit and the Holy Spirit in your soul. But how to use that
twin power. Yun po ang, kanina po, Brother Sam started that though all the provision, all the food for his subsistence has been provided for, ito po tatanungin ko kayo, kayo po ba ay nag-uutos sa kanin na pumasok sa inyong bunganga? Hindi po. Inyo pong pinakikilos ang inyong kamay. Ganyan din po ang pagpapala. Amen? Kaya kung ako sa inyo sa susunod na may 13 na nights of revival uli, aagahan kong lagi gabi-gabi. Tingnan mo, kaya ako lamang ang laging napagpapala ng buo, kayo ay isang araw lang ang pagpapala. Dahil it is always by measure. Hindi po ako nagbibiro. Ako lang ang laging nakakakompleto ng revival. Since 2001. Kaya hindi ho pwede ang patikim-tikim, hindi ito buffet. Kailangan kainin mo lahat. Amen? Dahil pag patikim-tikim ka lang, ay hindi ka mapagpapala. Sino rito ang nakakain na ng buffet sa isang first class na buffet restaurant, 250 ang ulam? 250? Saan? Sa? 250 na ulam. Meron sa siya. Oh, hindi. Sa Korea lang meron noon. 250 ulam. 250 putahe. Oo. Ayan. So, 250 courses sa English. At bakit ko naranasan? Lagi akong na-attend ng revival. Ayun ang sikreto. Lagi kang dadalo ng revival, hindi pag may problema lang. Lalo na pag wala ka ng problema, dahil may susunod na problema, dahil iniaangat ka. May panimula at may pagtatapos. Magsisimula ulit tayo sa panibagong baitang. There is always a beginning and an ending. Pero next level na yung susunod. Nakukuha niyo po. Kaya kung ako sa inyo, lagi akong dadalo ng revival. Sa ayaw, maraming yun, alam pala ninyo, sa gusto, ay, napakatatalino talaga ninyo. Kulang lang sa aksyon. Alam mo, kung kayo po talaga ay magtutuloy-tuloy, yung mga naunang revival, yung mga nagtuloy-tuloy, napakarami na nilang bahay na paupahan, napakarami na nilang sasakyan, napakaunlad na nila. Ang naging problema lang, hindi na rin sila dumadalo. Pero wag ninyong gagawin yun. Habang paunlad ng paunlad kayo, lalo kayong magsikap na dumalo. Dahil ang mapanganib, hindi po mapanganib ang mahirap, ang mapanganib ay ang mayaman. Ulitin ko muli, hindi yata narinig. Mas mapanganib po pag mayaman ang tao kaysa mahirap. Pero wag mong katatakutang yumaman. Subukan mo muna na magkaroon ng maraming kayamanan, saka ka mag-aral kung bakit mahirap, sabi ng Biblia. Yan, nais ko pong ipaunawa ngayong gabi ang pinakatampok na gabi ng kabuuan. Tingnan mo ang iyong katabi, and then give him or her the sweetest smile that you have given. Yung pinakamatamis na ngiti. And then shake hands. Yung hindi mo pa rin ginagawang pakikipagkamay. Amen? Yung talagang napakasidhi nung iyong pag-ibig na siya'y mapagpala ng Diyos. Sige po. Sabihin mo, napakasidhi ng hangarin ko sa iyo, kapatid, na ikaw ay bigyan ng Diyos ng napakalaking pagpapala. Amen. Hallelujah! Hallelujah! So kung ano ang ginawa mo sa iba, yun ang babalik sa iyo. Amen? Hallelujah! So, maniwala ka po na walang nasasayang na salita. Lagi po itong babalik sa iyo ayon dun sa nilalaman ng iyong salita. Kaya pag sinabi mo na
napakabuti ng Panginoon sa iyong katabi, kaya mo nasasabi yon dahil may karanasan ka sa kabutihan ng Diyos. Amen? Kaya nga po, kailangan laging ang puso mo ay dalisay. Bago po ang mensahe, may isang nag-resign sa kanyang kumpanya dahil lilipat siya ng probinsya at nag-apply siya sa bagong kumpanya at tinanong siya, kumusta naman ang tao doon sa pinanggalingan mong opisina? Nako, napakasusungit ng mga kasamahan ko ron, saka mga tamad, ako lang ang masipag. At ang sabi ng nag-interview sa kanya, sorry, kakahiyamang sabihin, ganun din ang mga tao dito. So, hindi na siya nag-apply. At meron ding isa pang nag-apply. At bakit ka lilipat dito sa probinsya? Dahil kailangan kong samahan ang aking ina. Ay, kumusta naman doon sa pinanggalingan mo sa Maynila? Naku, napakahirap ng pagpapaalam ko. Halos ayokong umalis. Dahil napakababait nila. At ang sabi nung nag-interview, welcome, ganito rin kami dito. Hello? So kung ano ka, yun ang dadalhin mo sa ang dako ka man pumaroon. Amen? Kung mabait ka, hindi mo na pag-aaralan pang maging mabait. At kung sinungaling ang isang tao, maraming kasinungalingan kailangang siyang sabihin para pagtibayin yung unang kasinungalingan. Pero kapag katotohanan ang sinabi mo, matulog ka na ng mahimbing, hindi mo na kailangang mga tuwiran. Amen? So when you speak the truth, sleep tight because you are not needed to explain what you have said because it is truth. Truth has its own power to defend itself. Kaya katotohanan lang po ang ating lakaran. Sabihin mo, katotohanan lang, hindi guni-guni. Kaya nga, alam nyo, ang sabi ng awitin, sing a new song unto the Lord. Hindi sinabing sing an old song unto the Lord. It depends dun sa puso ng tao. Kaya, yun ang relasyon na kami ay parang matagal na kaming magkakaibigan. Why? Dahil ninurture na ng Diyos yung relationship. Noon pa, bago pa linikha ang buong nalikha. Do you believe na kaya tayo magkakasama rito dahil nakaplano na sa Diyos? At kaya ka narito ngayong gabi, yung matagal mo ng expectation ay ngayong gabi ibubuhos sa iyo ng Diyos. Pero laging tandaan mo, pag nagbuhos ng pagpapala ang Diyos, hindi niya ibig na mabilasa yun. Kaya kailangan ikaw ay kung isda ang ibubuhos ng Diyos, kailangan may freezer ka. Dahil kung wala, ay masisira ang isda kung 10 malalaking bangus na ang isa ay 3 kilo. Ay masisira yan, pero kung nakahanda ka. Kaya napakaganda po that you have to empty your heart and empty your hands so that you can receive a new measure of the blessing of God. Amen? Pero saan mo ilalagay yung previous blessing? Doon po sa iyong warehouse o sa iyong kung ano man, yung iyong imbakan for future use. Amen? Kaya nga, laging tandaan natin, ito po ay laging nag-i-increase habang tumatanggap ka at iyong inire-reserve. As you listen, your consciousness is aware of what you have heard. Then after a while, makakalimutan mo. Pero dahil ang Diyos ay matalino, may subconscious mind ka, kaya naka-imbak lahat yun doon. Walang nasasayang na pakikinig. Sabihin mo sa iyong katabi, napakaganda ng utak mo. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. So it will always be the Holy Spirit to remind you those things na naimbak dun sa subconscious mind.
Because the Holy Spirit is the one who will remind you of the things na iyo pong narinig. So bow down your head and prepare yourself to receive. Because you have given your time, so it is now time for you to receive. Sabihin mo, it is now time for me to receive. O Diyos na dakila at pambihira, heto kami, walang laman ang aming puso, walang laman ang aming isipan, dahil handang-handa kami na tumanggap ng panibagong katotohanan, panibagong kapahayagan. Kaya't makakamit namin ang lahat ng aming ninasa na matanggap. We will all receive everything that we desire to receive. In Jesus' name. Amen. Lagi pong may great expectation. Purihin ang Panginoon. So, stretch your arms. Yun pong masasaktan ng iyong gulugod. Ano po? Paano ba ang stretching? Hallelujah. So, yung adrenaline mo ay tataas, ano po, at ikaw ay mawawala sa pagkaantok dahil alam kong maaga kang gumising dahil ikaw ay bumoto pa. Amen? Kaya ngayon ay napagbotohan sa langit na pagpalain kayo ngayong gabi. It was decided in heaven and approved that tonight you will receive the fullness of what God has prepared for all of us. Amen? Not only you but me included. For all of us. Amen? God is so good, for it is always great day to live. So, may ilan pong bagay na nais kong ipaalala sa inyo na narinig kong itinuro at ang sabi ko, magkatulad kami ng itinuturo. 3 lang bago po ang kabuuan ng mensahe. Ang sabi niya, makaganon siya sa television, in order for you to live in prosperity and in abundance, number 1, you must have deeper faiths. Deeper faiths. So, kailangang lumalalim ang iyong pananalig at nag-uugat ka sa pananalig. At ang pangalawa, sabi niya, number 2 is greater understanding of the love of God. Kailangan magkaroon ka ng pambihirang pangunawa sa pag-ibig ng Diyos. At ang pangatlo, sabi niya, the first 2 things which is of major bearing will be nothing if you will doubt. So the third point is no doubting at all. So kailangang lumalim ka sa pananalig at kailangang lumawak ang iyong unawa na iniibig ka ng Diyos. At ang pangatlo, huwag mong pag-aalinlanganan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Basta paniwalaan mo na ang iyong buhay ay itinakda ng Diyos. Naalaala ninyo yung isang gabi that your life is set and your destiny is assured and secured and guaranteed. You have a great destiny. Sabihin mo sa iyong katabi, napakaganda ng iyong hinaharap. Sabihin mo, napakaganda ng iyong kinabukasan. At napakapalad mo dahil narito ka sa Green Hills. Dito ang mga kaburulan ay laging berde. Amen. Hallelujah. Kaya ang ibig sabihin, ikaw ay labis na pinagpala. Alam niyo kung bakit labis kang pinagpala? Dahil ikaw ay may pag-asa. Mawala na ang lahat, pero wag mawawala ang pag-asa. Amen? At wag mo rin ipagpapaliban ng pag-asa because hope deferred dryeth the bones. Kapag ipinagpaliban mo ang pag-asa, magkaka-arthritis ka. Dryeth the bones. Amen? Simple lang po ang Biblia. Pinahihirap lang nung iba. Simpleng-simple po ang salita ng Diyos. Kaya pag sinabing sumunod lang tayo sa Diyos, ano ang ibig sabihin?
May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.gregdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Nung marinig ko kanina sa YouTube si Benny Hinn, na talagang kailangang iyong aminin kung ano talaga ang iyong kalagayan sa buhay. At inamin niya na ang kanyang utang ay 2.5 million US dollars. Yun po ay sa praise-a-thon ng TBN. Kaya kung nagkaroon po ako ng lakas ng loob at hamon, kung titingnan po ninyo ako, relax, maaliwalas lagi ang mukha. Pero yung hindi ninyo alam, pumapailan lang ang mga programa sa radyo, telebisyon, TBN, Asia, EBN, mas matindi po ang gastos ng EBN, at ang Zoe Light TV. Tayo po ang isa sa maraming palatuntunan sa telebisyon. Pero ang hindi ninyo alam at nais kong inyong malaman para madala ninyo sa panalangin, at tiyak kong kayo'y pasasaganain ng Diyos. Ang pagkakautang po ng ministeryo, hindi po sa akin personally, wala po ako. 5,159,000. Yun po yung current na total na aking mga bayaran. Hello? Kaya niyong mabuhay na walang stress? Manalig ka sa Diyos. Amen? Cross over and possess the land. Doon po sa amount na yon, sa 5,159,000, yung lahat po ng verses na iniutos sa akin ng banal na Espiritu, bumagsak po yon sa Deuteronomy 9:1. At ang sabi niya, ito ang iyong gagawin, at nagsunod-sunod na po ang kapahayagan, prophecy. Prepare the road and clear the way. Tingnan natin sandali ang Deuteronomy 9:1. Nais kong inyo pong maunawaan yan. Kapag ang ministeryo ay naging debt-free, pansinin po natin, sabay-sabay po yan, bukod po dun sa prayer mountain, yung rehabilitation ito. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Nakagagalak at nakakatuwa na maalaala ang kagandahan ng Diyos. Sapagkat ang sama-sama nating pagkakaisa at pagkakasundo ang siyang dahilan ng tagumpay ng gawain upang ang prayer mountain at ang prayer and worship building ay ating maitayo. At kita natin sa screen ang larawan na naabot na natin sa ating construction. At ito ay muling nangangailangan pa ng karagdagang salapi upang ito ay ating matapos. Kaya
Ang hamon ko, magkaloob ang bawat isa. At kung kaya mong magkaloob ng halaga na sa iyong paniniwala ay makaluluwalhati at makalulugod sa Panginoon, halaga na hindi mo pa naisa sa gawa at hindi mo pa na ipagkaloob kailan paman. Kaya't sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay dudulog sa Diyos upang sa iyong pagtanggap ng hamon ay makakilos at makagawa ang Diyos sa iyo at maranasan mo ang walang ubos na biyaya. O Diyos, lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito ay may bukas na puso at bukas na isipan, at ang bukas na langit ay nararanasan nila sa araw-araw. At hayaan mo na sa bukas nilang palad, dumaloy ang libo-libong salapi para makumpleto ang gusali na dalanginan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, bless them, prosper them, at maranasan nila ang kaginhawahan at kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hangad mo ba na magkaroon ng 24 hours, 7 days a week na Christian television program? Ito na ang iyong pagkakataon. Sa iyong kaloob na 7,000 pesos, kayo ay aming kakabitan ng satellite dish at box receiver na magdadala at maihahatid sa inyo ang walang humpay at walang tigil na mga Kristiyanong programa na makakapagpala sa inyong mga buhay. At para po sa mga detalye, tumawag o mag-text lamang sa mga numero na nakikita nyo sa ating mga screen. At maranasan ninyo ang tuloy-tuloy na biyaya ng ating Panginoon. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen, at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunang ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Saan ang pwesto ng Diyos pag sumunod ka sa Diyos? Sa unahan o sa harap, sa likod? Sa unahan, dahil sumunod follow me, sabi ng Panginoon. Hindi sinabing, go and I'll follow you. Yun po ang ginagawa ng maraming Kristiyano. Panginoon, pagpalain mo po itong biyahe ko. Panginoon, pagpalain mo po itong aking proyekto. It will never work that way. Kailangan alamin mo muna ang gusto ng Diyos, at doon sa gusto ng Diyos, hintayin mo pa rin kung ano ang takdang araw, sapagkat bawat bagay sa takdang oras ay maganda. Takdang oras mo ngayon, kaya napakaganda mo ngayong gabi. It's your time tonight. This is the perfect moment for you, God and you tonight. Kaya napakaganda mo ngayon. Sabihin mo, napakaganda mo ngayon. Hallelujah. Amen. Oh, kailangang maunawaan mong maganda ka, sapagkat ang Diyos ay hindi sumimangot nung malikha ka. Dahil sabi niya, oh, you're beautiful. Amen.
Kaya pag hindi mo matanggap yung mukha mo, ay sino pa ang tatanggap sa iyo? Kailangang tanggapin mo na ang mukha mo. Amen? Amen? So pag natanggap mo kung ano ang pagkalikha sa iyo ng Diyos, ginagalang mo ang Diyos. Amen? Dahil yun ang gusto niya, yun ang maganda sa Kanya eh. Nakukuha niyo po? Kaya lahat tayo ay gwapo kung lalaki at maganda kung babae. At yan ang tamang mukha mo, yan ang tamang kulay mo, yan ang tamang buhok mo. Nakukuha niyo? Kailangan munang magkaroon ka ng kasiyahan kung ano ikaw. Ulitin kong muli, be content on understanding of who you are. Ulitin kong muli, masiyahan ka kung ano ang pagkagawa sa iyo ng Diyos. At doon sa kasiyahan mong yon, doon ka iaangat ng Diyos. Doon ka pararangalan ng Diyos dahil wala kang reklamo sa iyong bibig. Kaya nga po, ngayong gabi, sa Hebrews 11:1, nais kong makita ninyo ang dalawang napakahalagang pagpapala ng Diyos na ibinigay sa sangkatauhan. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So faith work when you believe what you cannot see. Kapag pinaniwalaan mo po yung hindi mo nakikita, ginagamit mo ay pananalig. Kapag pinaniwalaan mo po yung hindi mo kayang mahawakan, yun po ang pananalig. So faith is the combination of three things: belief, trust, and expectation. As I keep on repeating, believing God is having confidence in Him, and then trusting God is being convicted that God is capable of what He has promised that He can do. And He can do it. And then thirdly, expectation is that you are committed to continue on no matter what time or season. Magtutuloy-tuloy ka na paniwalaan yung narinig mong sinabi sa iyo ng Diyos 5 years ago na Kanyang gagawin. Paniwalaan mo yun, huwag mong pag-aalilanganan, at sa eksaktong 6 na taon, tatanggapin mo yun. Kaya laging tatandaan po natin, ang Diyos po'y napakabuti. Sabihin mo sa iyong katabi, napakabuti talaga ng Diyos. So, substance and evidence. Then sa verse 2, for by it the elders obtain a good report. Underline the word by. For by it or by faith the elders obtain a good report. Verse 3. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Underline the word through. So in verse 2, by faith, and in verse 3, through faith. So the title of the message is this: fullness by and through. Fullness by and through. So tonight you will receive the fullness of what you had expected since the first day that you attended the 13 nights. Ngayong gabi, makakamit mo yung kapuspusan at kahustuhan nung iyong inaasahan sa Diyos nung una pa lamang gabi. Na hindi ka man nakarating noon, pero yung hamon ko sa inyo sa radyo para sa 13 nights, alam ko na tama ang puso mo, you desire to be with us. Mula pa nung auno, pero ngayon narito ka, so you will receive the same measure of that fullness. So by and through. So gagamit tayo ng mga salita o talata ng salita ng Diyos para magamit natin yung by and through. Sa Ephesians 2:8. For by grace are ye saved through faith.
And that not of yourselves, it is the gift of God. As the rain is pouring heavily this morning, the message is given to me that the title will be awkward, because there is no meaning. Fullness by and through. It is incomplete praise in English. But it will captivate the mind of those who will read it. So title is for stirring up the imagination of those who will be browsing over the YouTube. So for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. And grace is this. Grace is the decision of God to favor mankind. And faith is the decision of man to believe that he is qualified to receive the favor. So both decision has to meet. The decision of God is to give you fullness of blessing tonight. And it is your decision to believe that you will receive the fullness. You will not use your intelligence. You will not use your reason. You will just say, yes, Lord, I will receive the fullness. On how to understand that fullness, I don't know. But the Holy Spirit will reveal to you what that fullness is, because it is He alone who knew what you need. Naniniwala ka bang alam ng banal na Espiritu yung kailangan mo? At ngayong gabi, yung kapuspusan ng kailangan mo, ibibigay sa iyo ng Diyos. Hallelujah. It's by grace, for by grace are you saved. For by the decision of God, no matter who you are, but you are saved by the blood of Jesus. You are saved by the love of Jesus. But that will never benefit any man who will not decide to believe and receive. Yes, Lord, I believe I am forgiven. Yes, Lord, I believe that I was saved 2,000 years ago. Yes, Lord, I believe that by your stripes I am healed. Because that is the decision of God. That is grace. We are receiving something that we don't deserve. That is favor. And mercy is that we are not receiving something that we deserve, because the wages of sin is death. And yet, we are exempted from death. Instead, Jesus died for our sins. And that is grace, that is favor. So you have a new life tonight. Glory. For by grace are you saved through faith. So the word through has an entry and an exit point. So the word through is like a pipeline or like a tunnel. So when a liquid passes through a pipeline, so the water is being distributed by the pipeline, through the pipeline. So remember this. Tonight, you believe that you receive the fullness, but you will never be able to understand or imagine it, because there are no facts or figure. It will be revealed once you keep on thinking about the fullness. So a relationship is established and it will be ongoing. So what is that fullness that Pastor Greg told me last May 13? What is that fullness, Lord? So a relationship is established tonight. So keep on asking, because faith, it has to be continuous. Ang pananalig po ay dapat ay tuloy-tuloy. Amen? At laging paniniwalaan mo na ikaw ay buhay dahil sa biyaya ng Diyos.
at laging tuloy-tuloy na paniniwalaan mo na kung ikay iniligtas noon. Kaya nga kung titingnan po natin ang Biblia po ay tuloy-tuloy na pagpapaalaala sa kanyang bayan, alalahanin ninyo yung pagtawid ninyo doon sa dagat na pula. Alalahanin ninyo yung pagdaan ninyo sa disyerto. Kayo ba ay nagutom? Kayo ba ay nauhaw? Alalahanin ninyo na kayo ay laging tinutustusan ko. Kaya ang grasya po ay pag-alaala na ang Diyos ay tuloy-tuloy sa kanyang sinimulang pagpapala at hindi niya titigilan yung pagpapalang yon hanggang sa maabot mo yung destino mo kung saan ka dadalhin ng Diyos. God will never, 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 never stop blessing you until you reach your destination. Napakabuti po ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, napakabuti ng Diyos. Wala pong anak ng Diyos na mahirap. Huwag kang maiinggit sa mayayaman dahil ikaw ay mas mayaman sa kanila dahil payapa ang puso mo at payapa ang isipan mo dahil may pangako ang Diyos that I will guard your heart and mind when you send your request to me. Kaya para mawala ang iyong alalahanin, dalhin mo lagi sa Diyos yun araw-araw. Amen? Kailangan at this time, ikay maunlad na. Amen? So, deeper faith, greater understanding, a life without doubting. Is it possible to continue in a life that will not doubt? At first, you will doubt. I was reminded of Smith Wigglesworth when asked, how is it that your faith is so powerful? Bakit napakamakapangyarihan ang iyong pananalig? Paano mo ito isinasagawa? Sabi niya, simple, tao lang ako. Sa simula, nag-aalinlangan ako. Sa simula, parang walang mangyayari sa aking pangangaral. Pero nagpapatuloy ako kahit ang pakiramdam ko'y parang walang nangyayari. Kaya po yung iba'y napapagod na dumalo ng revival dahil pinakikiramdaman nila. Ang pananalig po hindi ginagamit ang pakiramdam. Ang pananalig po hindi ginagamit ang isipan. Hello? Pag ginamit mo ang isipan mo, faith will not work. If you use your reason and intelligence, faith will not work. Hindi ba fanaticism yun? Hindi po. Dahil ang pagtitiwalaan mo'y pangako ng Diyos. Ang pagtitiwalaan mo'y salita ng Diyos. So instead of your intelligence, believe the intelligence of God in His Word. Amen? Kaya pag sinabi ng Diyos, I will supply all your need. Do you believe na tutustusan ka ng Diyos sa iyong pangangailangan? Pero pansinin po natin, ang sabi need, hindi po sinabing your want. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. So, pag ikaw po ay sustentado ng pang-tuition ng iyong anak, sustentado ng pambayad sa iyong apartment o sa pambayad ng iyong lahat ng bayarin, magiging ka pong payapa. Hello? Hanggang sa magkaroon ka ng ibang hangarin, na ang Diyos ay iyong laging parangalan araw-araw. Nakukuha niyo po? Dahil ganito po ang buhay eh. Ang buhay po pagkatapos ng tagumpay, naalaala ko yon since na ako nagsimula sa pangangaral. Kapag ikaw ay nakaabot na sa pagtatagumpay, be joyful, be satisfied, be contented, but only for a while. Hello? Only for a while, and they start to be discontent. Be dissatisfied because God has prepared for a more grandest and bigger success that lies ahead of you.
So, wag kang titigil na lagi ka na lang nandun sa tagumpay mo noon. May kasunod na malalaking tagumpay. Amen, hallelujah. At yung panibagong tagumpay, may malalaki rin pagsubok. Yung panibagong tagumpay, may malalaki rin suliranin. Pero kung ikay pinagtagumpay noon, ikay pagtatagumpayin ngayon sapagkat mas malaki na ang iyong pananampalataya. Because testing is to let your faith grow so that it will have a muscle. Nakukuha niyo po? Kaya nga unawain mong mabuti, mapalad ka kung marami kang problema. Mapalad ka kung marami kang krisis. You know why? Dahil hindi ka titigil hanggat hindi mo napagtatagumpayan, hanggat hindi mo natatanggap ang karunungan. Huwag kang titingin agad sa abroad. Kapag abroad ang tiningnan mo, ang motibasyon mo ay pera. And faith will be useless if your motivation is money. Kailangan po ang motibasyon mo ay laging ang gusto ng Diyos. Ang mabuting pangalan ay higit na mas maganda kay sa kayamanan. Good name is far better than riches. So sabihin mo sa iyong katabi, kita ko ikay nasisiyahan na. Tapos ang itanong mong kasunod, ikaw ba'y may pangarap? Dahil ang taong walang pangarap, magtatagumpay. A person who has not a dream right now is very successful. So, tanungin mo ulit, may pangarap ka ba? At ang tunay pong pangarap ay lagi mong kailangan ng Diyos para matupad yung iyong pangarap. Pag ang pangarap mo, ikaw lamang ang gagawa, babay na sa iyo. Amen? Kailangan pangarap mo ay kasama mong lagi ang Diyos. At ang pangarap na galing sa Diyos ay laging imposible, laging pambihira, at laging hindi pwedeng maabot. Hindi po yun napapalooban ng SMART. Simplify, manageable, attainable, tangible, and time-bound. Ang pananalig po, tandaan mo po, ang pananalig po ay pagtanggap ng salita ng Diyos, lalo na kapag ikay nakikinig ng pangangaral. Sa bawat pangangaral, meron pong piraso ng ginto doon sa mga salitang iyong naririnig na angkop doon sa iyong personal na sitwasyon. Amen? Kaya narito ka para mapagpala. Amen? Hindi para maghinala. You are here to be blessed and not to doubt. Kaya ihanda mo ang iyong sarili. Narito ka para tumanggap. And tonight you will receive that fullness. And in fact, you have received that fullness even at the start of this night event. In the mighty name of Jesus, that is faith, believing what you cannot understand. Faith is a fact and faith is a act. And how is the fact of faith? The fact of faith is the Word of God. Amen? Kaya nga pag sinabi ng salita ng Diyos na pinagpala na kita, so paano mo maiintindihan ito? Ephesians 1:3. Unawain natin kung paano ito. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Hello? So you have all the spiritual blessings. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries.
Ngayon po ay nakikita ninyo ang update or progress ng ating pong Prayer Mountain Building Project sa Tayabas, Quezon. Napakalaki pa po ng ating pong kailangang halaga para matapos o makumpleto ang proyektong ito. At ang ating paniniwala sa Diyos ay walang imposible. Kaya kailangan po namin ng inyong panalangin at dagliang pagsuporta sa proyektong ito. Ano man ang halaga, magkano man ito, ang mahalaga tayo nagkakaisa na ito ay gawain ng Diyos at layunin ng Panginoon na maitaguyod ang 2,000 mananalangin na dadako sa lugar na ito at lahat ng inyong mga prayer requests at kahilingan ay tutugunin at sasagutin ng ating Panginoon. Kaya halika na, makipag-participate, makipag-coordinate. Nakikita niyo po ang mga detalye kung paano ninyo maipapadala ang inyong mga kaloob. Sa ngayon, maraming salamat sa pagtugon ninyo sa hamong ito. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Hangad mo ba na magkaroon ng 24 hours, 7 days a week na Christian television program? Ito na ang iyong pagkakataon. Sa iyong kaloob na 7,000 pesos, kayo ay aming kakabitan ng satellite dish at box receiver na magdadala at maihahatid sa inyo ang walang humpay at walang tigil na mga Kristiyanong programa na makakapagpala sa inyong mga buhay. At para po sa mga detalye, tumawag o mag-text lamang sa mga numero na nakikita nyo sa ating mga screen. At maranasan ninyo ang tuloy-tuloy na biyaya ng ating Panginoon. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Pero pansinin po natin, wala po ditong detalye, spiritual blessings. So ang tao po ay, ikaw po, ako, tayo espiritu, tayo kaluluwa, at tayo ay may katawan. So tingnan po natin ang Proverbs 3:19. Ipakikita ko po sa inyo itong spiritual blessings. The Lord by wisdom hath founded the earth, by understanding hath He established the heavens. Verse 20. By His knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down the dew. By wisdom and by understanding and by knowledge. By wisdom, by understanding, by knowledge. Sa Proverbs 24:3 and 4. True wisdom is an house builded, and by understanding it is established. Verse 4. And by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. So God created by what is
his medium and instrument of creation, wisdom, understanding, knowledge. And man, he can build up his house by, verse 3, by wisdom or through wisdom, and by understanding, and by knowledge. Let us go back to Ephesians 1:3. Blessed are the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So, spiritual blessings. In James 1:5, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. So God is a liberal giver. When you ask, it is more than what you need. Amen? When He give, it is more than what you need. So pag ang Diyos po ay nagbigay, higit sa iyong kailangan. Amen po ba? So kung titingnan po natin, ang ginamit ng Diyos sa paglikha ay number 1, wisdom, number 2, understanding, and number 3, knowledge. Sa Ephesians 4:23, and be renewed in the spirit of your mind. Nais ko pong inyong maunawaan na ikaw ay tatlo ang buong iyong pagkatao. You are a spirit being, a soul being, inside a physical body. So, atin pong i-connect. Wisdom refers to the Spirit. Amen po ba? Amen. So, you are blessed with all spiritual blessings. So, the blessings are all spiritual. Spiritual things, you cannot hold it. Spiritual things, you cannot see it. And wisdom is the medium para po maunawaan mo kung ano yung mga spiritual blessings mo. At sa sandali na natanggap mo ang wisdom at ang paraan ng pagtanggap ng wisdom is if you fear the Lord. Because the beginning of wisdom, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. If it is the beginning, it has to continue on. So the fear of the Lord is not only at the initiation of being fearful of God. It has to continue on. Kailangan mag-progress po yun. Kailangan may takot ka sa Diyos sa araw ng Lunes, araw ng Martes, araw... Dahil ang takot sa Diyos ay nakapagpapalinis ng hangarin. Amen? The fear of the Lord make it clean. Kaya pag may takot ka sa Diyos, dahil ang may takot sa Diyos namumuhi sa kasamaan, ang may takot sa Diyos tumatalikod sa kasalanan. At hindi niya paniniwalaan ang turo ng grasya na hindi na nagsisisi ang tao dahil pinatawad na siya kahit hindi na siya humingi ng tawad. Kalokohan yung aral na yun. Basta lagi pong may pagsisisi pag tayo nagkasala. At paano mo mapupunan ay kayo nagkasala pag kinakapos ka ng pera? Tingnan mo muna kung nag-iikapu ka. Yun po ay lahat ay indicator. Halimbawa, nagkasakit ka, tingnan mo kung nagpupuyat kang madalas. Tingnan mo kung ang puro iniinom mo ay soft drink. Hello? So, indicator po yung mga bagay na hindi magandang nangyayari sa atin. Kaya, ang wisdom po ay naka-align o naka-connect ay sa ating human spirit. At ang understanding po ay sa ating isipan. Hello? At ang knowledge po, activity knowledge sa ating katawan. Paano natin gagawin yon sa pisikal? Kaya nga po, napakaganda po ng ating buhay. Kaya tingnan mo ang iyong problema sa ngayon. Ano ang katapat na spiritual doon sa iyong material na kailangan? Ano po ang katapat? Dahil ang gusto ng Diyos, so grace is the decision of God to favor us every day. Pagpapasya ng Diyos na tayo'y paboran araw-araw, na tayo pagpalain araw-araw at gusto niya laging may sobrang pagpapala tayo para maibibigay tayo sa iba. Kaya pag ang pagpapala mo ay para sa iyo lang, kulang yan.
Ang pagpapala pong masagana ay may naibibigay ka sa iba, may naititip ka sa gwardiya, may naititip ka sa waiter. Hello? At hindi ka natutulig dun sa iyong pananalapi. Alam niyo, natutulig, hindi ka kinakabahan. Kaya lagi kang nasa revival kahit araw-araw mamamasahe ka o kaya nakataksi ka araw-araw, tutustusan ka ng Diyos kung yun ang iyong pananalig. Kung yun ang kailangan mo, tutustusan ka ng Diyos that God will supply all your need. Kung kailangan mo ang revival, tutustusan ka ng Diyos. Kahit mag-10 offering pa tayo, ay magbibigay ang Diyos para may i-offer ka. Amen po ba? Dahil ang Diyos ang masusunod at ang Diyos din ang magtutustos ng ating pagsunod. Yun po ang kulang sa marami, ayaw nilang sundin ng Diyos dahil ang ginagamit nila ay isipan, natatakot sila na baka kapusin, na baka maghirap. Ito po ang sasabihin ko, pag naging masunurin ka, hindi ka kakapusin, hindi ka maghihirap. If you are obedient, you will never suffer any defeat and you will never lack in any area of your life. Why? Because of your obedience. Because if you are willing in obedience, you shall partake the best of the land. When it is the best, that is the best. Amen po ba? Because God will never give you a second best. It is always the best. Ang ibinigay niya ay the best. Ang kanyang kaisa-isa't bugtong niyang anak, kaya niyang ibigay ang bahay na gusto mo. Kaya niyang ibigay ang sasakyang gusto mo. Kaya niyang ibigay ang puhunang kailangan mo. But you have to do more. You have to show to God that you desire God. At kapag maliwanag na yung hangarin mo sa Diyos, hallelujah. If you touch the heart of God, then God will touch the heart of people, and people will be connected to you. That is why I am connected to this wonderful people of God. Why? Because I touch the heart of God. And how shall I touch the heart of God? To continue on proclaiming the Word of God. And if you continue on proclaiming the Word of God, you will never lack, because God, gustong-gusto niya ang kanyang salita. Oh, we glorify thy name. Ang Diyos po, ang Pilipinas po nakatakda. Nandito po ang lahat ng kayamanan. All the wealth is stuck in the 7,108 islands. Lumubog na yung yung 5. Dati 113. Lumubog na yata yung ilan doon sa 100 islands. Pati yung Chocolate Hills, ginawa ng hollow blocks. Alam mo, talagang maganda sa Pilipinas. Lahat ay naririto. Pero tandaan mo, ang Israel ay corrupt ang Israel. Napakasama ng Israel. Pero sabi ng Diyos, alang-alang kay Abraham, hindi ko kayo lilipulin. Kaya ngayong gabing ito, nais kong ipaunawa, kayo yung ilan doon sa pinili na hindi lilipulin. Amen? Na kayo yung remnant, that you will receive the fullness of God's blessing. It's by grace through faith. Biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig. And what is faith? I believe. So what do you believe? So tingnan po natin. If you please God, and if you pleases God always, please God, pleases God always, and pleasing to God always. Huwag mong kalilimutan, yung unit, always, not sometimes. Sabihin mo nga, always. Tagalogin natin, lagi. Purihin ang Panginoon. So, ano ang ibig sabihin ng faith always? That you believe in God always. That the only Savior is only Jesus. That at the name of Jesus, all things will be answered. At the name of Jesus, every problem will be solved. In the name of Jesus, the name above all names. I am what I am because of Jesus. And you are what you are because of Jesus if you admit. Kaya napakaganda po. You have wisdom,
you have understanding, and you have knowledge. And the only sad part of that, hindi mo ginagamit yung iyong natuklasang biyayang ibinigay sa iyo ng Diyos. Faith without work is dead. Faith without work is vain. Kaya kung may nararamdaman ka sa iyong katawan, believe that you are healed. At pag may utang ka, believe na yung pambayad mo ay itinustos na sa iyo ng Diyos. Ngayon, aktibo ang laman. Paano ba namang mangyayari itong tinuturo itong pastor na ito? Imposible ito. Ay, imposible nga ang pananalig. Pag posible, hindi na natin kailangan ng Diyos. Sa kailan natin kailangan ng Diyos? Sa imposible. Ay, maraming imposible. Imposible na ang birhen na walang karanasan sa lalaki ay magsilang ng isang lalaking sanggol. Ang normal, ang tao ay galing sa nagsamang sperm at egg cell ng babae. Pero si Jesus, inilagay ng banal na espiritu sa sinapupunan ni Maria. Imposible? Talagang napaka-imposible. Pero anong sabi ni Maria? At dapat iyo ring laging salitain. Anong sabi niya? Be it unto me according to your word. Amen? So, the word of God will not return to him void. Kaya pag ang salita ng Diyos ay tinayuan mo that my God shall supply all my need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kaya kung gagawin mo yung pinagagawa ko sa inyo kagabi, kung wala ka kagabi, ito ang pinagagawa ng Diyos sa bawat isa sa inyo, ganito ang sasabihin ninyo araw-araw. Bless me indeed, and give me a vast tract of lands, and give me lots of money and lots of bank accounts. Pero ang salita ng Diyos ay ganito lang, bless me indeed, O Lord, and anong sabi? Enlarge my territory, and let your hand go with me, and protect me from evil, that it may not harm me. Because too much wealth is harmful. But with the hand of God, with the presence of the Holy Spirit, you will never be destroyed by the wealth. You know why? Dahil magiging bukas ang iyong palad. Dadaloy ang kayamanan at laging tandaan mo, walang ubos ang biyaya, walang ubos ang yaman kapag pinadadaloy mo. Amen? As you allow to let your wealth and money flow, walang ubos yan dahil nakakonekta yan sa kataas-taasang kalangitan. Amen? Because all the wealth and the riches comes from glory. Amen po ba? Kaya magugulat ka na lang na yung mga bank account ng mga bilyonaryo ay itinatransfer na sa iyo ng paunti-unti. Amen? Pero hindi mo iniisip yan dahil hindi mo dapat isipin. Basta ang isipin mo, do more to God. Pray daily. Pray daily. Pray daily. Meditate daily. And then sabihin mo sa iyong sarili ang mga salita ng Diyos that I can do all things through Christ who gives me strength. At pag inaaway ka ng iyong mga kamag-anak dahil gwapo ka at sila'y hindi, sabihin mo, for my no weapon that is formed against us, and what is the weapon of the enemy? Word! To discourage you. Sasabihin ng iyong kamag-anak, ba't ka ba dalo ng dalo doon sa Green Hills? Ano bang mapapala mo doon sa maitim na lalaking yun si Greg? Wala kang makukuha ron. So that is the weapon of the enemy to discourage you, to instill fear in your heart. Pero huwag kang papayag kahit na magkalindol-lindol pa basta dumalo ka pag may gawain dito at ito ang sasabihin ko, God shall honor your faith. And He will elevate you, He will exalt you, He will bless you. And tonight, you receive the fullness of that blessing that He prepared for you. In the mighty, precious name of Jesus. I know that your heart is pure. Dalisay ang puso mo. Alam ko, dalisay ang puso mo. Ang kulang lang ay sa isip mo. Hindi, totoo po yun.
Bakit? Be renewed in the spirit of your mind. Be transformed. Magbago ka sa iyong isipan. Huwag mong aakalaing pinag-iisipan ka, pinag-uusapan ka ng iba. That is detrimental to your faith. Amen. Bayaan mo na kung ano-ano sabihin nila. Wala akong pakialam sa kanila. Ang aking konsentrasyon ay ang Diyos at ang pinagagawa sa akin dahil ang pananagutan ko sa Diyos. I will never be bothered by whatever criticism that hurled upon me because my concentration is to God because I will be accountable to Him. Not to any organization, not to any person, but to God alone. Kaya hindi ka mahadlangan. Kaya, mapapagkamalang kang hindi ka senior citizen. Why? Because you are renewed daily in your mind. Amen? Ang tumatanda, yung matanda ang isipan. Nakukuha niyo. Kaya, no weapon that is formed against you shall prosper. And every tongue that rises up in judgment, judgmental po yung salita. Hatulan ka. Sasabihin sa iyo ng asawa mo, sinong nagpapaganda sa iyo? Nagsiselos na pati ang asawa mo kada dalo ng revival dahil pinagaganda ka ng Diyos. Kaya hindi ako makapagsilos sa asawa ko dahil magkasama kami, pareho kami pinagaganda ng Diyos. Kaya walang pagsiselosan. Amen? Ang Diyos po ay napakabuti. Amen? Kaya sabi nga ni Brother Sam, it is all about family. Kaya pag samasamahin mo, isama mo ang pamilya mo rito at mararanasan mo na gagawin dakila ng Diyos ang iyong mga anak. Pagpapalain ng Diyos ang buo mong pamilya. Amen. Hallelujah. And be renewed in the spirit of your mind. Faith cometh by hearing, but not one-time hearing. Faith cometh by hearing, 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 and the word hear, remove the H. Ear. Kapampangan ako ngayon, earring. Ear. Amen. So Texan also mispronounce the H. Like the Pampangos. Oh, I love you. And be renewed in the spirit of your mind. So when you hear the Word of God, blessed are those who read the Word of God. Blessed are those who hear the Word of God. But more blessed are those who? Ayan, alam na alam ninyo. Mayaman ka na ba? Amen. Purihin ang Panginoon. Dahil ang manggagawa ng salita ng Diyos ay mararanasan niya ang pangako ng Diyos dahil ang mga pangako ng Diyos ay ito po ay laging conditional. I will do this if you will do that. But love is unconditional. Hindi namimili ang pag-ibig ng Diyos. Pero ang pinagpapalat, ginagantimpalaan, pinipili niya. Ang ginagantimpalaan niya ay yung tuloy-tuloy. Sabihin mo, tuloy-tuloy. 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 Walang sawa, walang pagod sa Diyos. Pero yung pinagpapala lang niya ay yung patikim-tikim. Sabihin mo, patikim-tikim. Ano ang gusto mo, pagpapala o gantimpala? Pareho! Amen! Huwag kang mamimili doon dahil kailangan mo pareho yung pagpapala at gantimpala. Dahil pag may pagpapala ka, gagamitin mo yung pagpapala para maging maalab at maapoy sa paglilingkod sa Diyos at gagantimpalaan ka on top of your blessing. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo, dumalo ka ng lagi. Huwag ka namang hinayang sa pantaksi. Dahil tandaan mo po ito kapag itinuloy-tuloy mo. Because attending revivals, iba pa po yung worship service. Alam ko pong nagsisidalo na kayo. Ang revival po, ang main intention ng Diyos is to use it against the existing society of evil and wickedness. Yan po ang revival. You gather information so that there will be transformation in your mind. And when our mind is transformed, there will be reformation.
Isasaayos mo ang iyong buhay, isasaayos mo ang iyong bahay, isasaayos mo ang iyong pamilya, isasaayos mo ang lahat. At kapag naayos na, saka ka nabubuhusan ng pagpapala, ng gantimpala, pagpapala, gantimpala, pagpapala, gantimpala, sapagkat alam niya na nagliliwanag ka na. Kaya po, ngayong gabi, tiyak ko, the fullness of God's blessing, it's by grace. You have received the fullness by grace. It's up to you to believe it. By grace through faith. So we were saved by grace because we believe that we were saved. So it is true that the fullness is given to each one. Yung kapuspusan po ng pagpapala ay ibinigay sa bawat isang naririto. Ikaw na ang bahala kung paniniwalaan mo ito. Amen? By grace through faith. Amen? Grace is the decision of God to bless you. Grace is the decision of God to favor you. It is the decision of God to always reward you. Because faith is coming to God, believing that He is God, and that He diligently reward those who diligently seek Him. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And what are all these things? All the craze of the world, all the desire of the world. At ano yung mga kinahuhumalingan ng taga-sanlibutan? Magandang sasakyan, magandang bahay. Kapag inuna mo ang Diyos at laging una sa iyo ang Diyos, daragdagan ka ng mga bagay na hindi mo trinabaho, daragdagan ka ng mga bagay. So God will add to you things that you have never labored or worked for, because you have labored in the vineyard of the Lord, and you have supplied all the need of the minister of the gospel of Jesus Christ. Then God will make you abound in everything. At titiyakin niya at sasabihin niya sa kanyang mga anghel, pagpalain mo yung mga dumalo ngayong May 13. In the mighty name of Jesus, receive the fullness of God's blessing to you. It's your decision to receive. Tumayo ang bawat isa. It's your decision to receive. Do not doubt. Receive in the mighty name of Jesus. Father God, thank you so much that your mighty presence is here. Everyone receive. And we agree that all of us receive. And we give you back the honor, the glory, and the praise in Jesus Christ's name. And everyone shout hallelujah. Amen. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greglorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin, at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Ngayon po ay nakikita ninyo ang update or progress ng ating pong Prayer Mountain Building Project sa Tayabas, Quezon. Napakalaki pa po ng ating pong kailangang halaga para matapos o makumpleto ang proyektong ito. At ang ating paniniwala sa Diyos ay walang imposible. Kaya kailangan po namin ng inyong panalangin at dagiang pagsuporta sa proyektong ito. Ano man ang halaga, magkano man ito, ang mahalaga tayo nagkakaisa na ito ay gawain ng Diyos at layunin ng Panginoon na maitaguyod ang 2,000 mananalangin na dadako sa lugar na ito, at lahat ng inyong mga prayer requests at kahilingan ay tutugunin at sasagutin ng ating Panginoon. Kaya halika na, makipag-participate, makipag-coordinate. Nakikita niyo po ang mga detalye kung paano ninyo maipapadala ang inyong mga kaloob. Sa ngayon, maraming salamat sa pagtugon ninyo sa hamong ito. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.
Kailangan mo ba na magkaroon ng 24 hours, 7 days a week na Christian television program? Ito na ang iyong pagkakataon. Sa iyong kaloob na 7,000 pesos, kayo ay aming kakabitan ng satellite dish at box receiver na magdadala at maihahatid sa inyo ang walang humpay at walang tigil na mga Kristiyanong programa na makakapagpala sa inyong mga buhay. At para po sa mga detalye, tumawag o mag-text lamang sa mga numero na nakikita nyo sa ating mga screen at maranasan ninyo ang tuloy-tuloy na biyaya ng ating Panginoon. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.